Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Buong loob na ipinahayag ng Moro National Liberation Front, Islamic Command Council ang kanilang suporta kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua bilang pagtitibay sa pamumuno nito sa isang mahalagang yugto ng kasaysayang pampulitika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilala ng MNLF-ICC ang mahalagang papel ni Chief Minister Makakua sa paggabay sa rehiyon sa gitna ng patuloy na transisyon tungo sa ganap na otonomiya. Ayon sa grupo, ang direksyon ng kasalukuyang administrasyon ay kaayon ng adhikain ng Bangsamoro para sa malinis at mapagkakatiwalaan at epektibong pamahalaan. Binigyang diin ng MNLF-ICC ang mga hakbang ng pamunuan ng BARM sa pagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga dating nagkakahiwalay na kilusan at lider na ngayoy bahagi na ng regional government. Anila, ito ay maninaw na pagsasabuhay ng mga bunga ng 1996 Final Peace Agreement at ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Habang naghahanda ang rehiyon para sa kauna-unahang parliamentary elections sa March 2026, nagpahayag ng buong tiwala ang MNLF-ICC sa kakayahan ni Chief Minister Makakua na pamunuan ang Bangsamoro Transition Authority sa huling yugto ng transisyon. Ang nasabing pahayag ng suporta ay nilagdaan noong December 16, 2025 sa Pagadian City at pinangunahan ni MNLF-ICC Chairman Habib Mujahab Hashim. Matagumpay ang isinagawang partial turnover ng 100 core shelters na may solar-powered light site water system components sa Barangay Bagwauno, Lugay-Lugay, Cotabato City. Sa pangunguna ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program ng Office of the Chief Minister, katuwang ang Ministry of Public Works at Local Government Unit ng lungsod. Narito ang report. Sa ilalim ng fiscal year 2021, pinondohan ng mga kabahayan kung saan 100 sa kabuuang 150 bilang ng mga ito ang opisyal na ipinagkaloob ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Works at lokal na pamahalaan ng Cotabato sa turnover ceremony na inilunsad ngayong araw, December 22, 2025 sa Barangay Bagwauno, Lugay-Lugay, Cotabato City. Dinaluhan ng naturang seremonya ng mga opisyales at empleyado mula sa Kapyanan, MPW at LGU Cotabato kasama ang maraming bilang ng mga benepisyaryong nakatalagang tumanggap ng libreng pabahay. Ibinahagi naman ni Kapyanan Concurrent Project Manager at Acting Senior Minister Abdullah Kusain ang iba pang proyektong naimplementa ng programa sa lungsod at ang mga schedule ng ganap na pagkakakumpleto ng mga ito. Sa project side ba niya na doon mga 150 units, no? Inshallah sa buna, yung mga soft opening tanong niya, anong bang mga dapat masama with we're expecting now within the coming few months, engineer, we're expecting na yung final completion of remaining units na mapasok po sa niya. Siguro po kanya Lagun, together with City Mayor Bruce Matabalo, ikadwa namin din niya turnover sa mga pabahay po. Nakapila, dabo nga nakidugin na nakadulan na sa lupa ng city government sa Tamuntaka Mother na doon po na turnover luwa mga pabahay. Ang full cladding na bahay ay binubuo ng 3 kwarto, isang sala, palikuran at kusina na magsisilbing tahanan sa mga recipients nito na pawang mga residente ng Barangay Bagwauno. Isa rin sa mahalagang bahagi ng seremonya ang mensahe ng pagsuporta ni former Chief Minister at MILF Chairman Ahod Balawag Ibrahim na umano'y isa sa mga nagplano ng libreng pabahay na inilahad ni Member of Parliament Haron Abbas. The housing project forms part of the broader normalization and rehabilitation efforts aimed in restoring stability and normal life to communities long affected by conflict. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever relieves a believer of diverse of distress, Allah relieves them of distress." Sahih Muslim. And beyond wars and ropes, this homes
represent safety, hope and conformity and continuity, foundations upon which families may rebuild their lives in peace. To the beneficiaries, homes are now entrusted to you as an amana. Amana, tawag tanong ka, amana niya basta maya. Mga wali ba niya, na masya na inisalig, buong sa wang tawa. Pangintang sa wang tawa, mamambaw tanong, sa kanong kambalingan tanong sa kanya sa akhirat. Care for them, strengthen cooperation within your community and help preserve peace and order so that this place may remain a source of blessing and stability for future generations. Laking pasasalamat naman at positibong mensahe ang tugon ng mga beneficiaries sa kanilang tatanggaping mga kabahayan. Uy, na niya kumadalo na mas laka bang yung sukro sa laki ka nanggang kami sa niya pabahay. Mas laigo na ni sa kami. Pag adang privacy ta, adang sarili tawalay, secured ta, kadang golyanta, tapi akanditan makakuha na sa upamami. Dota mangay, mamba. Sukura ko sa kano barm government, sa apiadala din so ama ko, na nasampi nami suungan no kinanjihad nin sa adin din walay nami. Siyempre, being one of the beneficiary of this housing units project, masaya tayo. Tapos, sa ngayon, tayo nakatira sa isang tenant na temporary. Since that we are one of the beneficiary, siyempre mabawasan ang problema natin sa dahil nakatira tayo sa sarili natin mismo. Una-una tayo magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito ay ating nakikita o hindi natin nakikita pero naramdam natin. First of all, I would like to thank our Chief Minister for this project. It is very valuable in the part of the community. Sa huli, inaasahang hindi lamang magsisilbing bahay na tutulugan at titirhan ng mga core shelters na ipagkakaloob, bagkus ay tinuturing din itong isang simbolo ng bagong pag-asa, pagbangon at simula, hindi lamang para sa mga pamilyang tatanggap nito, kung hindi maging sa mga susunod pang henerasyon ng Bangsamoro sa rehiyon. Carmina Camid, BIO News. Inaprubahan ng Committees on Rules at Local Government ng Bangsamoro Parliament ang BTA Bill No. 415, isang panukalang districting na magsisilbing gabay para sa kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon. Mula sa 6 na nakabinbing panukalang districting, ito ang inaprubahan ng komite bilang unang balangkas sa pamamahagi ng mga pwesto para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Layunin ng panukala na magtakda ng 32 single-member parliamentary districts. Sa ilalim ng BTA Bill No. 415, ang alokasyon ng mga pwesto ay ang mga sumusunod. 4 para sa Basilan, 9 para sa Lanao del Sur, 5 para sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur, 4 para sa Tawi-Tawi, 2 para sa Special Geographic Area at 3 para sa Cotabato City. Kasama rin sa panukala ang isang transitory provision na nagbibigay daan sa Kongreso ng mag-ayos ng alokasyon ng mga pwesto sakaling muling mapasama ang sulu sa BARM, alinsunod sa 40% na limitasyon ng Bangsamoro Organic Law sa pagdaragdag ng mga bagong district seats. Bago ang pag-aproba, nagsagawa ang mga komite ng malawakang public consultation sa Cotabato City, Marawi City, Maguindanao, Basilan, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Binigyang diin ng mga komite na mahalagang maipasa ang isang makatarungan at legal na matibay na districting law upang matiyak na ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections ay maisasagawa ng walang maging legal na balakid. Ang panukalang batas ay inakda ni na Members of Parliament na Gib G. Sinarimbo, Kitem D. Kataduan Jr., Tomanda D. Antok, Alindato Pagayaw, Ibrahim Ibay, Butch Malang, Abdul Basit Benito, Maaruf Candao, Zakaria Rakim at Ali Rakim Munder. Aprobado na ng Bangsamoro Tripartite Wage and Productivity Board sa ilalim ng Ministry of Labor and Employment ang 500 buwan ng dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng Minimum Wage Order No. BARM DW02. Saklaw ng wage order ang lahat ng domestic workers
na naninirahan o nagtatrabaho sa BARM, kabilang ang mga gumagawa ng gawaing bahay tulad ng pagkalahatang house help, pagluluto, paglilinis, paglalaba, pagbabantay ng bata o caregiving, paghahalaman at iba pang kaugnay na gawain. Binigyang din ni Mole Minister Muslim Insema na siya rin chairperson ng BTWPB na ang makatarungang pasahod ay dapat kaakibat ng ligtas at makataong kondisyon sa paggawa. Kabilang dito ang regular na araw ng pahinga, masustansyang pagkain, maayos na tulugan at proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga kasambahay. Mula sa kasalukuyang 5,000 itataas sa 5,500 ang minimum monthly wage ng mga kasambahay sa ilalim ng bagong wage order. Hindi saklaw ng kautusan ng mga family driver, mga batang nasa foster family arrangements, service providers at sino mang gumagawa ng trabaho ng paminsan-minsan at hindi bilang pangunahing hanap buhay. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterly sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatiling nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.